Itinuturing na maimpluwensya sa politika sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo. Kilala kasi ang grupo sa tinatawag na block voting na malaki raw ang naitulong sa ilang kandidato sa mga nakalipas na eleksyon. Kaya ang tanong, may epekto kaya sa eleksyon 2016 ang krisis na kinakaharap ngayon ng Iglesia? Live mula sa Quezon City, may report si Micaela Papa. Mika? Jessica, sa kasaysayan nga, ang Iglesia ni Cristo ang isa sa mga organisasyon na pinakamatunog ang impluwensya kapag darating na ang eleksyon. Pero sa krisis na hinaharap ngayon ng organisasyon, ano kaya ang magiging epekto nito sa darating na eleksyon 2016? Ilang dekada nang sinusuyo ng mga nais mahalal sa pwesto ang Iglesia ni Cristo. Sa lahat kasi ng religious groups sa Pilipinas, ang INC lang ang subok ng nakapagbibigay ng block voting. Pagbuo ng bloke, disiplina yon. Pero yung electoral clout, numbers game yan. Kung titingnan ng kasaysayan, suportado ng Iglesia ang nanalo sa huling 3 presidential elections. Hayagang sinuportahan ng Iglesia ang pagkandidato ni dating Pangulong Erap Estrada noong 1998, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2004 at si Pangulong Aquino noong 2010. Gayunpaman, may mga pagkakataong hindi rin nagwagi ang sinuportahan ng Iglesia. Tulad noong 1992 presidential elections, kung kailan sinuportahan nila si Danding Coangco, pero ang nagwagi si Fidel V. Ramos. Pero ayon sa political analyst na si Mon Casiple, sa sariling pag-aaral ng kanyang grupo, nasa kalahating milyon lang sa inihayag na 2.5 million votes ng INC ang tumupad sa block voting noong 2010. Sa ngayon, hindi pa raw masasabi kung may epekto ang kasalukuyang kontrobersya sa Iglesia sa kahihinatnan ng eleksyon. It becomes an issue at nakakapekto hindi lamang sa mga iglesia, kundi sa iba pang botante. Jessica, ayon nga kay Mon Casiple, nagiging factor lang ang block voting ng Iglesia ni Cristo kapag close ang fight sa eleksyon. Gayunpaman, nakita nila sa iba't ibang exit polls nito mga nakaraang eleksyon na pababa na ng pababa yung percentage ng voting population ng Iglesia na sumusunod sa kanilang decided or sa kanilang ipinoklamang kandidato. Kasabay na rin daw nung paglago ng populasyon ng itong organisasyon, Jessica. Pero tandang-tanda ko pa itong mga nakalipas na 2 national elections natin na Mika, talagang hindi itinatago ng mga politiko na pumupunta sila dyan sa Iglesia ni Cristo para hingin yung endorsement ng simbahan. Tama yan, Jessica. Although ang sinasabi din naman ng mga political analysts na katulad ni Mon Casiple, what the Iglesia ni Cristo does is they also study the survey. So they usually bet on the winning candidate or yung the candidate that appears to be ahead in the polls. Halimbawa, kinampihan nila si President Noynoy Aquino nitong 2010 elections, bago pa pumampi or mag-endorse itong Iglesia ni Cristo ay ahead na talaga itong si Noynoy Aquino. At kung makikita natin, there are some instances na hindi gumagana yung block voting ng Iglesia ni Cristo. Halimbawa, itong ang 2010 elections, 84% daw ng Iglesia ni Cristo ang bumoto para kay Mar Rojas kasi nga sinuportahan nila itong Pinoy-Mar tandem. 8% lamang ang bumoto kay Vice President Jejomar Binay, pero ating nga nakita, nanalo si Binay sa eleksyon na iyon, Jessica. Alam mo, magandang tanungin ngayon yung mga kakandidato for president, no? Kung ano ang masasabi nila dito sa nangyayari ngayon sa simbahan. Jessica, tama yan. Ang sinasabi naman ng mga political analysts sa ngayon ay wala pang nakikitang big rift within the organization, bagamat nagkakaroon ng parang infighting sa mga leaders. Hindi pa naman tumitiwalag yung actual members. So hindi pa nagkakaroon ng hatian ng mga voters. So hindi pa to nakaka-apekto dun sa magiging outcome ng election 2016. Bagamat sinabi nga ni Mon Casiple na makaka-apekto to dun sa mga tatakbo. Yung mga kandidato, pwede nga mag-ingat na sila, baka pag-aralan muna nila itong sitwasyon na nangyayari ngayon sa Iglesia ni Cristo, kasi kung magkaroon ito ng outcome na makaka-apekto hindi lamang dun sa membership ng Iglesia kundi dun mismo sa public, sa greater voting public, ay baka maging political poison ito para sa mga candidates, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Micaela Papa.